po. Ayan ako naman. Eh paano boy, magkabay tabi. Kain boy. Ano tayo kantaungan, Mari Paro? Ayun, tayo paano, di makaway. So maaga kami ngayon papunta sa may tahungan. So kasama ko kaibigan ko. Siya yung may-ari ng tahungan. So nag-request siya sa atin na magpalipad ng drone. Pero titingnan ko kasi ayan o, uulan. Malapit na kami sa may tahungan. So marami na kami nadaan ng tahungan dito. Ayan o, yung mga kawayan na yan. Yan yung tahungan. So sa bawat tahungan, depende. May git 2,000 kawayan nakalagay, depende po sa kung ano kalaki yung tahungan. Nandito na kami sa may tahungan. Ayan o, halos nasa 1.7 na kawayan yung ginamit dito. So bawat kawayan naglalaman siya ng mga 30 kilos to 50 kilos, depende sa kung ilan yung nakadikit na tahong. So ito na yung itsura ng tahungan dito sa kaibigan ko. Ayan o. So pinuntahan namin dahil ang purpose namin ay maipakita namin sa tao kung ano talaga yung sitwasyon ng mga may-ari ng tahungan dito. Kasi marami na yung nagrereklamo na ninanakaw daw yung mga tahong. Wala nang masyadong maani yung may-ari, tapos lugi na rin sa gastos. Kung isipin kasi ang dami ng gastos simula pa lang sa umpisa. So ngayon titingnan niya kung gaano nakarami yung tahong. Kasi dito sa parte dito sa may labas, itong sa may gilid, medyo dinidikitan pa lang yan ng mga tahong, bago pa lang yan. Yung sa gitna talagang marami na, dami na. Halos marami ng tahong dun sa gitna. Yun ang pinupunteriya ng mga nagnanakaw, yung gitna, kasi mas marami na dun yung tahong. Diyan kapag butas. Ayan, yun lang. May madara, bako kita na mo. Isawag ta. Halos nasa 2 inches na yung haba ng tahong. Ayan o, yan na yung nakuha. Halos nasa labas lang yan, hindi pa yung sa gitna. So pumunta ako rito para maipakita sa inyo yung tunay na sitwasyon ng may-ari ng tahungan. Ang masaklap nga lang dito kasi iba yung umaani, iba yung nakikinabang. Sila yung naggasto, sila yung nagpakapagod, lahat sakripisyo nila. Tapos iba yung makikinabang pagdating ng oras. Yun ang isa sa pinakamasaklap na karanasan ng may-ari ng tahungan. So yan yung sistema ng tahungan dito. Pwede mong ibenta sa buyer ng buo na. Kumbaga sila na yung mag-aani, pwede namang yung may-ari mismo mag-aani. Yan yung sistema dito. So bawat kilo 45, depende sa size ng tahong. Minsan 45, minsan 50, nakadepende sa sukat. Tapos nakadepende rin sa buyer. Yan yung sablayan. Sa likod ko yan yung sanctuary. Yan sa may unahan. Tapos ito naman na may mga kawayan dyan sa unahan, tahungan din yan. Galing dito sa may tahungan, estimate ko mga 1 kilometer yung distansya dun sa may sentro ng Barangay Anibong. So ganyan kalayo yung mga tahungan dito. So ngayon pumunta lang kami dito para maipakita sa inyo yung sitwasyon dito. Kasi marami dito ang ang nagnanakaw ng tahong. So estimate ko yung gastos dito sa tahungan, nagdedepende rin kasi kung gaano kadami yung mga kawayan. Boy, estimate mo pinakamababa gastos? Mga 10,000. 10,000. Ang pinakadakula? Pinakadakula. Ani ba digi milyon ang gastos mga taga-baybay? Milyon talaga, kay grabe talaga. Pero ani ba? Ngayon wala na milyon, mga 200,000. 200,000. Sa amon 150. Ay kasisyo ako. Dalawa yung magbabaon sa ilalim, tapos may dalawa naman na taga-alalay dito sa taas. 700 ang babayaran nun. Isang araw o minsan kalahating araw, basta matapos, walang isang araw tapos kaagad, 700 yun bawat tao. Kung ang kinuha nila mga 5 tao, isipin nyo yun, 700 bawat tao para sa magbabaon nitong kawayan. May mga mortalities pa to. May mga nawawala pa. Inaanod. Kunwari maluyang pagkatusok. Pag binalod, wara, nalutaw. Ayun. May mga mortalities, mga bawas na to. May mga pagkakataon pa na yung mga bagong baon na kawayan natatanggal sa pagkabaon, inaanod pa. So isa pa yun sa problema ng mga may-ari ng tahungan. So pag hindi maganda yung pagkabaon ng kawayan, natatanggal tapos inaanod.
So magkano yung isang kawayan? Yung isipin nyo, yung transport, yung kasi hindi, yung iba hindi rekta rito. Yung paggagaling sa truck, kailangan pa sa kalabaw. Kanina bago kami umalis, may nakausap kaming ali doon sa may barangay Anibong. So hindi lang itong kay ang nananakawan, bali pati sa kanila. Kaya nga sabi nila wala nang income yung tahungan kasi ang nakikinabang na lang yung mga magnanakaw. So iba yung nagpakapagod, iba yung makikinabang. Sayang naman, sana maawa kayo sa may mga may-ari nitong tahungan kasi hindi ito hinihingi. Hindi hinihingi yung panggastos dito. Halos pinagpapaguran din na may-ari. Halos ilang libo may 200,000, may 150,000, may 100,000, depende sa kung ano kalaki yung tahungan, kung gaano karami yung kawayan. Kung konti yung kawayan, mababa yung gastos. Pag marami yung kawayan, mas malaki yung gastos. So ngayon di ako makapagpalipad ng drone. Ito yung drone natin Hindi ko makapalipad kasi wala tayong pwesto. Tapos yung bangka maliit, halos parang tataob. Ayan kahit maliit na alon, halos parang tataob na siya. Salamat po pala sa nagpahiram ng bangka. Itong bangka na gamit namin, pinahiram lang to sa amin. So maraming salamat po. Di ko kasi alam yung pangalan ng may-ari nitong bangka, pero maraming salamat po sa pagpahiram ng bangka. So ang gamit natin ngayong bangka yung Tisagwan. Ayan So halos sinagwan kanina, galing ng barangay Anibong papunta dito sa may tahungan, halos mga 1 kilometro yung layo. So ngayon nandun siya sa gitna, so papunta na siya rito. So titingnan natin yung sample ng tahong, yung nasa gitna yan, yung malalaki. Tingnan natin, ayan nilagay niya sa plastic. Dracula na buya. Dracula na. Tirakan magnanakaw. Ito yung tira-tira na lang nung malaking tahong, yung binanatan ng mga magnanakaw. Yan kung isipin magkano yung kilo. 45. 45 ang kilo sa ganitong size. 45. Yan Pakita mo dyan. Sa ganitong sukat. Yan sa ganito kalaking tahong, 45 ang kilo niyan. Isipin nyo yan, ilang kilo yung nakuha dito sa tahungan, ilang kilo yung nanakaw dito. Samantalang sa ganitong sukat, mabibili na ng 45 pesos bawat kilo nito Isipin nyo yan, ilang kilo kaya yung nakuha dito sa gitna. 45 pesos per kilo. Sabihin na natin may makuha silang mga 100 kilos, pinakamababa na yun 100 kilos. Magkano na yan sa times 45? Nako, ang laki ng halaga. Kaya ito yung nakakapanlumo kasi mas lamang yung sakripisyo ng may-ari, mas lamang yung gastos, tapos iba yung makikinabang. So mabuti at binigyan tayo ng magandang panahon. So talagang bibigyan tayo ng pagkakataon para maipakita sa tao ang numero unong problema ng mga magtatahong dito. So okay lang sana kung kung patas lumaban, kaso ang problema nga hindi. Sa laki ng gastos ng mga may-ari ng tahungan, halos karamihan nakikinabang lang naman yung mga magnanakaw. Ninanakaw nila yung pinagpaguran ng iba. Isipin nyo na lang yung sakripisyo, yung lahat ng gastos dito, lahat yung araw-araw na pagpunta rito para bisitahin yung tahungan, tapos iba rin naman pala yung makikinabang. Nalagay ng Sa banita ko din Subadan man ni Gansira.